Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 761, Kabanata 761, ang bisperas ng dakilang labanan. Galit na hinamplas ng palad ni Dominic Taylor si Claire Richardson. Inaasahan na ni Bobby Aguilar na gagawin ito ni Dominic, kaya naghanda siya ng husto. Akmang hahawakan na ng palad ni Dominic si Bobby, humakbang pasulong si Bobby, itinaas ang kamay para hamarang. Gayunpaman, si Dominic ay lumayo pa, na itinaas ang kanyang isa pang palad ng maaga upang salubungin si Bobby. Biglang nagbago ang mukha ni Bobby. Hindi niya inasahan na maagang na-anticipate ni Dominic ang kanyang paglipat. Tumama ang palad na iyon kay Claire. Bilang isang bagong dating sa hanay ng Marquis, walang paraan si Claire para maiwasan ito. Claire! Naalarma na sigaw ni Bobby. Walang awang hinampas ng palad na iyon ang katawan ni Claire. Akmang hahawakan na ng palad si Claire, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Lumitaw ang liwanag na may nakakatakot na puwersa na agad na bumuhos. Boom! Ang napakalaking puwersa ay nagpalipad kay Dominic. Ang kanyang katawan ay pasuray-suray na paatros ng higit sa 100 hakbang bago naging matatag, at ang isang matamis na lasa ay patuloy na dumadaloy sa kanyang dibdib. Natigilan ang lahat sa eksena. Maging si Bobby ay natulala. Mabilis siyang pumunta sa gilid ni Claire, nag-aalalang nagtanong, "Claire, okay ka lang ba?" Umiling si Claire, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Proteksyong kayamanan ng Dharma. Akala ni Dominic ay may protective Dharma treasure si Claire. Malamig niyang tinitigan si Bobby at nagngangalit na sinabi, "Bobby Aguilar, tatandaan ko ang sampal na ito." Matapos mabitiwan ang mga salitang ito, tumalikod si Dominic at mabilis na umalis. Hanggang sa makarating siya sa isang desyerto na lugar ay nagluwa si Dominic ng isang subo ng dugo na may kasamang path. Tunog. Paano ito? Medyo namutla ang mukha ni Dominic. Tila na ang pag-atake ay nagdulot sa kanya ng panloob na pinsala. "Claire, paano mo ito nagawa ngayon?" Nagtatakang tanong ni Bobby. Umiling si Claire, na nagsasabing, "Wala akong ginawa." Natahimik agad si Bobby. Hindi niya namamalayan na nakipagpalitan ng tingin sa lalaking may bigot. Siya ay lumaki na sa ganitong lawak. Mahinang ungol ng lalaking may bigot. Hinayla ni Bobby ang lalaking may bigot sa isang tabi. "Anong nangyayari? Ano ang liwanag na iyon kay Claire ngayon?" Tanong ni Bobby. Hinaplos ng lalaking may bigot ang kanyang baba, sinabing, "Dapat nahulaan mo na, kaya bakit ako tatanungin?" Kumunot ang noo ni Bobby, may kinalaman ito sa babaeng nakamaskara. "Oo." Tumango ang lalaking may bigot. "Pero, sinabi mo na ang babaeng nakamaskara ay isinilang na muli ng maraming beses, ngunit mababa ang pagkakataong lumaki siya, tama ba?" Naguguluhan si Bobby. Tumango ang lalaking may bigot, "Tama iyan, tiyak na hindi ito ang kanyang unang muling pagsilang, ngunit ang bilang ng mga makasaysayang talaan tungkol sa kanya ay hindi marami, na sapat na upang patunayan na siya ay nagkaroon ng kaunting pagkakataon na lumaki. Ngunit ngayon, ang masasabi ko lang ay lumaki na siya sa yugto kung saan mayroon na siyang autonomous protective consciousness." Sa puntong ito, hindi napigil ang mapabuntong hininga ang lalaking may bigot. "Natatakot ako na may isa pang demonyong lilito sa mundong ito, at ito ay tiyak na isang kapahamakan." Mahinang ungol ng lalaking may bigot. Nang makita ang ekspresyon ng bigot, nag-alala rin si Bobby. Hindi niya kilala ang babaeng nakamaskara, ngunit sa paghusga sa iba't ibang palatandaan kay Claire, tiyak na hindi mabuting tao ang babaeng nakamaskara. "Kailangan kong pumunta kaagad sa Scripture Pavilion at tingnan," naisip ni Bobby sa sarili. Isang maikling araw na lang ang natitira bago lumaban kay Broderick. Sa sumunod na pagkakataon, walang balak si Bobby na lumabas sa pintuan. Dahil nawasak na ang mansyon, pansamantalang tumira si Bobby sa bahay ng lalaking may bigot. Sa sandaling ito sa lihim na mystic realm ng Capital City Martial Arts Association. Isang kislap ng kinang ang lumitaw, at pagkatapos ay lumabas ang dalawang figure mula sa loob ng kinang. Ang dalawang ito ay walang iba kundi sina Ms. Hayward at Broderick. Isang primordial aura ang lumabas sa katawan ni Broderick,
na nagdadala ng matinding mapang-ipang pakiramdam. Tumingin si MS Hayward kay Broderick at sinabing, "Broderick, kumusta ang pakiramdam mo ngayon?" Mataimtim na sinabi ni Broderick, "Sa tulong mo, tiwala ako na mapapatay ko si Bobby Aguilar." Bahagyang tumango si MS Hayward at magiliw na ngumiti, "Mabuti iyan, Broderick, tandaan mo, kahit anong mangyari, dapat mong patayin si Bobby Aguilar, huwag kang maawa." Bahagyang yumuko si Broderick at sinabing, "MS Hayward, huwag kang mag-alala." Sa puntong ito, pinaalalahanan siya ni MS Hayward, "Gayon din, maliban kung talagang kinakailangan, subukang huwag gamitin ang kanilang kapangyarihan." Tumingin si Broderick kay MS Hayward, malalim ang iniisip. Paliwanag ni MS Hayward, "Broderick, sa paningin nila, baka isa ka lang tool, chess piece, kaya hindi ko masisiguro na walang side effects ang paggamit ng kanilang kapangyarihan. Pero sa paningin ko, anak kita, at hindi ako papayag na may mangyari sa iyo." Isang pambihirang kabaitan ang lumitaw sa mga mata ni MS Hayward. Tumango si Broderick, na nagsasabing, "MS Hayward, naiintindihan ko." Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa Martial Arts Academy. Sa gabi, ang pagtatanim ni Bobby ay natapos na. Tumayo siya mula sa lupa at bamulong, hindi dapat maging problema. Lumapit ang lalaking may bigoat at nagsabi, "Bobby, paano kung hihiramin mo muna ang purple gold gourd? Ano sa palagay mo?" Ikinaway ni Bobby ang kanyang kamay, nagsasabing, "Hindi na kailangan. Ganyan ka ba ka-confident?" Medyo namangha ang lalaking may bigoat. Umiling si Bobby, hindi ito tungkol sa pagtitiwala, ngunit nasa kanilang mga kamay ang mga patakaran, at walang nakakaalam kung papayagan nila ang paggamit ng mga mahiwagang artifact. Bukod dito, ang purple gold gourd ay napakahalaga kaya kapag nalantad ito, hindi ko masisiguro na hindi nila ito aagawin. Ang lalaking may bigot ay tila makatwiran ang pangangatwiran ni Bobby. Tumango siya, "Mag-iingat ka." Sumagot si Bobby na may pasasalamat na, "Manam," at hindi na nagsalita. Matutulog na sana si Bobby, may ilang figure na biglang lumitaw sa pinto. Ang taong ito ay walang iba kundi si Dominic Taylor at ang kanyang mga alagad. Ilang tao ang nakatayo sa pintuan, tahimik na nakatingin kay Bobby. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Pumunta siya sa pinto at sinabing, "Dominic Taylor. Anong ginagawa mo dito?" Kalmadong sinabi ni Dominic, "Bobby Aguilar, ang mundo ay palaging nag-iisip kung sino sa inyo at sa akin ang mas malakas. Sa tingin ko oras na para ayusin ang usaping ito." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bobby, at ngumisi, "Ano, gusto mo akong awayin?" "Hindi," umiling si Dominic. "Kailangan mong harapin si Broderick ngayon. Hindi ko sasamantalahin ang kahinaan ng mga tao." Tumaas ang isang kilay ni Bobby, "Oh. Saka ano ang gusto mo?" Sinabi ni Dominic, "Ipapadala ko ang aking alagad na lumaban sa halip." Nang marinig ni Bobby ang mga salita ni Dominic, hindi napigilan ni Bobby na tumawa ng sarkastikong, "Dominic Taylor, nabaliw ka na ba?" Malamig na tumikim si Dominic, "Sabi ng iba magkaparehas daw kayo, pero sa paningin ko, wala ka, karapat-dapat ka lang humarap sa alagad ko." Nang marinig ang mga salita ni Dominic, malamig na tumawa si Bobby, "Dominic Taylor, kung gusto mo talagang makipagkompetensya sa akin, maghintay hanggang mapatay ko si Broderick, at sasama ako sa iyo." Hindi, kailangan mo munang manalo laban sa aking alagad at pagkatapos ay magkaroon ng kwalipikasyon upang harapin ako," malamig na tumawa si Dominic. "Oh, siya nga pala, hayaan mong sabihin ko sa iyo ng maaga, kung mamamatay ka bukas, kung gayon ang lahat ay magiging ligtas at maayos. Kung buhay ka pa bukas, haamon ka agad ng alagad ko, tanggapin mo man o hindi, ikaw ang magdedesisyon." Kabanata 762, Kabanata 762, Bobby Aguilar vs. Broderick. Napuno ng provokasyon at schadenfreude ang mukha ni Dominic Taylor. Nang makita ni Bobby Aguilar ang kanyang ekspresyon, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa, "Dominic Taylor, naalala ko noong unang beses kitang makita, isa kang matikas na suot na binata na may banayad na kilos. Akala ko isa kang karapat-dapat na tagapagmana ng pamilya Taylor.
Pero ngayon parang, pareho kayong tuso at malikot. Walang magawang umiling si Bobby, baka sa mukha niya ang pagkabigo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Dominic, at malamig siyang ngumuso, hindi mahalaga kung ano ang tingin mo sa akin. Pero mahirap sabihin kung mabubuhay ka bukas. With that, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na rin nag-abalang makipagtalo sa kanya si Bobby. Ang kanyang mga intensyon ay marumi. Ang pag-aangkin na hayaan ang kanyang apprentice na hamunin si Bobby ay isang dahilan lamang upang samantalahin ang sitwasyon. Anuman ang kahihinatnan ng pakikipaglaban kay Broderick, tiyak na masasaktan si Bobby. Sa oras na iyon, maaaring hindi pa rin si Bobby ang kapareha sa apprentice ni Dominic. Ang Dominic Taylor ay talagang tuso at tuso. Ang lalaking may bigot ay hindi maiwasang magmura. Hinaway-kaway ni Bobby ang kanyang kamay, sinabing, hindi mahalaga. Kinabukasan. Bago pa man magising si Bobby, 2 tao na ang naghihintay sa kanyang pintuan. Nang makita nila si Bobby ay mabilis silang naglakad. MS. Hiniling sa amin ni Hayward na sabihin sa iyo na hihintayin kanya sa Chinver Mountain, sabi nila. Pagkasabi nun ay tumalikod na sila at umalis nang hindi lumilingon. Napakamot ng baba si Bobby at Bamulong, Bundok Chinver. Isang magandang lugar para ilibing ng isang tao. Pagkatapos gumawa ng ilang simpleng paghahanda, dinala ni Bobby si Claire Richardson at ang lalaking may bigot sa Chinver Mountain. Sa oras na ito, ang lugar malapit sa Chinver Mountain ay siksikan na sa mga tao. Ang mga taong ito ay nagmula sa lahat ng dako, na hinatak ng mga balita upang panoorin ang labanan. Ang mga tao mula sa Martial Arts Academy ay maagang nagtipon dito, naghihintay sa pinakahihintay na labanang ito. Sa dami ng tao, puno ng galit ang mukha ng isang binata habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya. Hindi niya maiwasang makuyam ang mga kamao. Ito ay walang iba kundi si Dexter Blair. Paano siya napunta sa kinalalagyan niya ngayon? Dexter gritted his teeth. Hindi niya namalayang naiwan na pala siya ni Bobby. Mr. Tenney, huwag kang magalit. Ang mga taong tulad ni Bobby ay lumilitaw paminsan-minsan, ngunit ang kanilang pagtatapos ay kadalasang hindi maganda, ang isang malapit na attendant ay naaaliw. Nanatiling tahimik si Dexter, ngunit puno ng galit ang kanyang puso. Mula nang matalo kay Bobby, naging mahina si Dexter. Kahit na desperado na siyang gumaling, mabagal ang kanyang pag-unlad. Ang dating top 10 fighter ay matagal nang nawala sa hanay. Tingnan mo, nandito si Broderick. Biglang bulalas ng isang tao sa karamihan. Pagtingin, nakita nila si Broderick na nakatayo sa tuktok ng Chinver Mountain. Nakasuot siya ng itim, at ang kanyang damit ay lumilipad sa simoy ng hangin. Napakalakas ng aura. Kahit sa malayo, may hindi maipaliwanag na pumupuri sa kanya. Sok-sok, marunong ka talagang mambola. Mula sa malayo, mararamdaman mo ba ang aura ng isang balahibo? May ngumisi. Hindi mo maintindihan, ang aura na nagmumula sa kanya ay dumiretso sa puso. Ituloy mo lang ang pambabola, baka kung maganda ang trabaho mo, gagantimpalaan kanya ng buto. Sino ang pinapagalitan mo? Alam ng sino man ang may kasalanan. Bago pa man mag-away sina Bobby at Broderick ay nagtatalo na ang mga nanunood sa ibaba. Nandito na si Bobby. Sa sandaling iyon, may sumigaw, at sabay-sabay na napatingin ang lahat. Si Bobby, ang lalaking may bigot, at si Claire Richardson ay bumababa sa isang taxi. Kung ikukumpara sa posang ni Broderick sa tuktok ng bundok, parang mas grounded si Bobby. Nakasuot siya ng ordinaryong tracksuit, hindi mukhang isang elite fighter. See, compared to Broderick, hindi ba mas mahina ang aura ni Bobby? Go fuck yourself. Ang iyong aura ba ay tinutukoy lamang ng iyong pananamit? Kung hindi ka makapagsalita ng maayos, isara mo ang iyong anus. Mas gwapo si Broderick kaysa kay Bobby na iyon, dapat manalo si Broderick. Niloloko mo ba ako? Hinuhusgahan ba natin ang tagumpay batay sa hitsura? Ang hitsura ay hustisya. Ang mga tao ay tila nahati sa 2 pangkat. Walang tigil ang pagtatalo ng mga taga-suporta ni Broderick at mga taga-suporta ni Bobby.
Siguradong maraming tao, sabi ni Bobby, bahagyang nakasimangot habang nakatingin sa dagat ng mga mukha. Maliwanag, sinadya ni MS Hayward ang paglabas ng balita. Ang kanyang layunin ay upang gumuhit ng higit pang mga manunood. Nang makita ito, bahagyang pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata. Mukhang medyo confident si MS Hayward. Sa kasong iyon, si Broderick ay dapat magkaroon ng ilang pambihirang trump card. Sa wakas nandito ka na, sabi ni MS Hayward habang papalapit kay Bobby. Sinulyapan siya ni Bobby at nginisyan, matandang hayop, kung hindi ako dumating, paano ko papatayin ang iyong mahalagang hayop? Maliit kang hayop. Mayabang ka pa rin kahit kakaharapin mo na ang kamatayan. Puno ng galit ang matanda na mukha ni MS Hayward. Ngumisi si Bobby, sabihin mo sa kanya na tumalon pababa mula sa bundok, ano ang ginagawa niya sa pag-post doon? Tumingin si MS Hayward kay Broderick na nasa tuktok ng bundok, at sinabing may pakunwering ngiti, nakatakdang tumayo si Broderick sa tuktok, at magiging stepping stone ka na lang. Ganun ba? Nagtaas ng kilay si Bobby. Sa isang pagkayem ng kanyang kamao, ang golden light ay sumambulat. Agad namang umiwas ng kamao si Bobby sa direksyon ni Broderick. Ang nakakatakot na gininto ang liwanag ay tumakip sa kalangitan, gamulong patungo sa kanya. Siya ang nagsimula. May excited na sumigaw. Boom! Ang natitira na lang matapos tumama ang golden light sa tuktok ng bundok ay isang tumpok ng mga durog na durog. Tumalon si Broderick pababa mula sa bundok. Matandang hayop, mukhang ang summit na sinasabi mo ay medyo marupok, panunuyan ni Bobby. Si MS Hayward ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam niyang hindi siya makakakuha ng kalamangan, hindi na niya sinabi pa. Bobby, matagal na akong naghihintay. Biglang sumigaw si Broderick, puno ng inner strength ang boses niya na gamulong at nagpasakit sa tenga ng mga tao. Binigyan ni Bobby ng malamig na tingin si Broderick, saka humakbang palapit sa kanya. Bobby, mag-ingat ka, mahinang sabi ni Claire, sabay hila sa braso niya. Ngumiti si Bobby, huwag kang mag-alala, ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Kasabay nito, sumulong si Bobby, lumubog sa hangin. Sa isang iglap, nakaharap niya si Broderick. Nagtama ang kanilang mga mata, mga paalang ang pagitan. Bagamat walang kumibo ay nagsalpukan ang kanilang mga hininga sa hangin. Bitik. Ang lupa sa ilalim ng mga ito ay hindi makayanan ang presyon, at ang mga bitik ay kumakalat na parang sapot ng gagamba. Isang ipoy-po ang biglang sumabog sa pagitan ng dalawang mandirigma. Hinihintay ko ang araw na ito, malamig na sabi ni Broderick. Nanunuya si Bobby, talagang hinahangaan ko ang iyong kahandaang harapin ang kamatayan. Masyado kang magsalita. Umungol si Broderick. Nang inag ang kanyang katawan, at nabasag ang itim na damit. Kabanata 763, Kabanata 763, Isang punch. Isang malakas na puwersa, na sinamahan ng bagyo ng malakas na hangin, patungo kay Bobby Aguilar. Saan man ito dumaan, ang mga puno ay nabali, at ang mga bato ay nawasak. Kahit na sila ay pinaghiwalay ng isang malaking distansya, ramdam pa rin ng isa ang mapang-itong kapaligiran. Anong malakas na puwersa? May nagtatakang sabi. Namutla ang mukha ni Dexter Blair sa isang iglap. Ang puwersang ito ay napakalaki. Sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng isang kamay, may ganoong kapangyarihan. Bulong ni Dexter. Boom! Sa pagkakataong iyon, biglang inabot ni Bobby at hinawakan ang kamao ni Broderick. Ang nakakatakot na aura na ibinubuga ni Broderick ay agad na nawala sa sandaling iyon. Biglang tumahimik ang paligid nila. Parang pinigilan ni Bobby ang enerhiya sa kamao ni Broderick. Paano? Paano ito posible? Nang makita ang eksena, nanlaki ang mga mata ni Dexter sa hindi makapaniwala. Ang nakakatakot na suntok ni Broderick ay madaling naresolba ni Bobby. Naging sapat na ba si Bobby para maabot ang antas na ito ngayon? Paano ito? Gustong mamatay ni Dexter. Alam niyang may gap sa pagitan nila ni Bobby, pero hindi niya akalain na ganito kalaki ang gap. Ito na lang ba ang lakas na mayroon ka? Tiningnan ni Bobby si Broderick na may malamig na tingin, at ang kanyang katawan ay kumikinang sa gininto ang liwanag.
Nakaramdam ng takot, mabilis na kumawala si Broderick sa pagkakahawak ni Bobby at sabay-sabay na umatras. Isang galaw lang, at parang nasuri ng husto ang lakas ng magkabilang panig. Malamig na tumingin si Broderick sa direksyon ni Bobby, bahagyang naningkit ang mga mata. Ang kapaligiran ay agad na naging tense, itulak sa sukdulan. Ang lahat ng mga tao ay nagpipigil ng hininga, hindi nangangahas na huminga. Bobby Aguilar, nagulat ka talaga sa akin. Malamig na sabi ni Broderick. Ganun ba? Sa totoo lang, medyo disappointed ako. Ngumisi si Bobby. Isang mahinang madilim na kinang ang kumislap sa mga mata ni Broderick. Pagkatapos, ang itim na enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang tumalon. Bobby Aguilar, ngayon ang petsa ng iyong kamatayan. Sa dagandong ng galit mula kay Broderick, ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang itim na tilapon, na sumabog kay Bobby. Ang kanyang mga kamao ay sinamahan ng mga pagsabog ng matalim na enerhiya, tulad ng isang bagyo na humahampas kay Bobby. Gayunpaman, gumagalaw si Bobby ng maganda, tulad ng isang matulin na paglunok, nag-cruise ang mga kamay sa kanyang likuran, umaasa sa kanyang sobrang bilis upang iwasan ang bawat suntok. Swish swish swish. Sa isang kisap mata, daan-daang suntok ang ibinato ni Broderick. Ang natitirang puwersa lamang ng mga suntok ay naging sanhi ng pagkabugbog at pag-ukit ng lupa, na nagpapakita ng kanilang lakas. Ngunit gaano man kalakas ang mga suntok, hindi nila mahawakan ng kahit isang sulok ng damit ni Bobby. Matapos maghagis ng libu-libong suntok, hindi napigilan ni Broderick na mapabuntong hininga. Ano ba, umiwas ka lang kaya? Malamig na tanong ni Broderick. Napangisi si Bobby, kaninong kasalanan kung bakit napakabagal mo? Galit na sigaw ni Broderick, kung lalaki ka, tumayo ka at lumaban ka. With that, muling sinugod ni Broderick si Bobby. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng itim na liwanag, at ang liwanag ay bumalot sa kalangitan, na tila naglalaman ng misteryoso at hindi mahuhulaan na kapangyarihan. Kinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at ngumisi, "Fine, I'll satisfy you." Naikuyom niya ang mga kamao at bahagyang isinandal ang katawan. The next second, biglang sumuntok si Bobby. Klang! Isang malutong na tunog ang pumasok sa tenga ng lahat. Ang tila ordinaryong suntok ni Bobby ang nagpalipad sa mabilis na Broderick. Nakita ng lahat ang isang itim na figure na sumusugod kay Bobby, at sa sumunod na segundo, ito ay pinalipad pabalik. Ang katawan ni Broderick ay parang bola ng kanyan, bumaril ng paatras at binasag ang hindi mabilang na mga bundok. Ang tunog ng boom 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 ay umalangaw ng walang katapusan, habang hindi mabilang na mga sirang bato ang sumabay sa mga taluktok ng bundok habang sila ay bumagsak. Pagkatapos lamang makabasag ng maraming bato, nagawa ni Broderick na patatagin ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang eksena ay hindi kapani-pani, walang tahimik, at naririnig pa nga ng isa ang tunog ng paghingal. Isang suntok. Isang suntok lang, pinalipad na si Broderick. Hindi nakakagulat na si Bobby Aguilar ito, palaging puno ng mga sorpresa. Ang mukha ni MS Hayward ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Ang kanyang kulubot na mukha ay patuloy na nanginginig, at ang masamang aura ay tumagos sa kanyang paligid. Sa sandaling ito, itinulak ni Broderick ang mga guho at gumapang palabas. Malamig niyang tiningnan si Bobby Aguilar, na may bakas ng solemnidad sa kanyang mukha. Ang suntok na ito ay tila nabasag ang kanyang mga buto. Nakakatakot na kapangyarihan. Bahagyang kumunat ang noo ni Broderick. Kung hindi dahil sa aking body of heaven swallowing python, malamang na ginawa akong tinadtad na karne ng suntok na ito. Huminga ng malalim si Broderick, binasag ang mga bato sa bundok, at muling tumingin kay Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, nakakagulat ka talaga. Ngumisi si Broderick, nakalabas ang dila na parang ahas. Pero sayang, kahit gaano ka kalakas, mortal ka pa rin. Habang nagsasalita, hinuyam ni Broderick ang kanyang mga kamao, bahagyang yumuko sa kanyang likod, na parang sinusubukang magpakawala ng malakas na puwersa. Isang napakalaking aura ang lumabas mula kay Broderick, na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga itim na arko ay nagmula sa kanyang katawan,
bahagyang nanginginig bago mabilis na kumalat sa paligid niya. Ah! Nakakuyom ang mga kamao, galit siyang umungol. Isang nakakatakot na hininga ang lumabas, nilamon ang buong Chinver Mountain. Sa ilang sandali, naramdaman ng lahat ang pagsikip ng kanilang mga dibdib. May mga samuka pa ng dugo on the spot. Nakakatakot na kapangyarihan. Ito ba ang tunay na lakas ni Broderick? Hindi nakakagulat na nakipag-away siya kay Jackson Harris. Maging si Dominic Taylor ay bahagyang napangiwi, tila nagulat sa kapangyarihan ni Broderick. Ang kapangyarihang iyon ay patuloy na sumabog at umalangaw sa buong lugar ng bundok. Bobby Aguilar, natatakot ka ba? Tinuro siya ni Broderick. Kinusot-kusot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, kahangahangang kapangyarihan, ngunit sa palagay ko, wala na iyon. Ngumisi si Broderick, ang daldal mo. Marahil ay hindi mo pa nararanasan ang pinakamataas na kapangyarihan ng isang military marquis. Namamangha si Bobby Aguilar, kaya ito ang iyong peak period. Akala ko nagtitimpi ka pa. Bakas sa mukha ni Broderick ang sama ng loob. He snorted coldly, talagang walang hiya kang mayabang. Sana maging mayabang ka pa rin mamaya. Ngumisi si Bobby Aguilar, kung anuman ang galaw mo, gamitin mo lang ang mga ito, huwag mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap. Hindi na nagsalita pa si Broderick. Itinaas niya ang kanyang palad, at isang surge ng chi ang damaloy sa kanyang braso, na kumukupaw patungo sa kanyang kamay. Boom! Matapos ang malakas na ingay, basag-basag ang damit ni Broderick na tumambad sa kanyang maitim at bahagyang madulas na balat. Ang medyo kakaibang balat na ito ay kumikinang sa nakakasilaw na liwanag sa ilalim ng araw. Samantala, ang kapangyarihan ay patuloy na nag-iipon sa kanyang kamay. Sa isang sulyap, ang kanyang kamay ay nakabalot sa isang itim na chi. Malamig na tinitigan ni Broderick si Bobby Aguilar bago biglang naikuyom ang kamao. Sa isang iglap, umikot ang hangin, at nagbago ang kulay ng mundo. Sa isang bagzo ng marahas na hangin, isang napakalakas na hininga ang napuno ng hangin. Paft! Ang ilang mga tao ay hindi nakayanan ang puwersa at lumuhod sa lupa sa lugar. Ang iba ay direktang dinurog sa meat paste. Anong nakakatakot na kapangyarihan? Anong klaseng galaw ito? Ang hininga lang ay nanginginig ang ating mga laman. Maging si Dominic Taylor at ang iba pa ay tila nakaramdam ng bahagyang kakulangan sa ginhawa. Buti naman, patayin mo na siya. Tuwang-tuwang sigaw ni MS Hayward, na may malaking tiwala sa hakbang na ito. Si Broderick ay tumingin sa ibaba mula sa itaas, tinitingnan ang mundo sa ibaba. Naglabas ng kakaibang aura ang mga itim niyang pupils. Bobby Aguilar, oras na para tapusin ito. Malamig na sabi ni Broderick. Bago bumagsak ang kanyang mga salita, muli siyang bumaril kay Bobby Aguilar. Ang sumisidsit na tunog ay hindi tumigil, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay halos basagin ng kawalan. Mamatay. Patuloy na umuungal si Broderick. Ang madilim at nakasisilaw na kapangyarihan na iyon ay halos sumabog sa harap mismo ni Bobby Aguilar. Boom! Sa sandaling ito, gumawa ng hakbang si Bobby Aguilar. Inulit niya ang kanyang lumang galaw, nakakuyom ang kanyang kamao, at isang gintong liwanag ang lumitaw, na nakaharap kay Broderick ng direkta. Pagkaraan ng isang segundo, si Broderick, kasama ang itim na enerhiya sa kanya, ay pinalipad muli. Kabanata 764, Kabanata 764, ang kapangyarihan ng Martial Saint. Isa. Ang lakas ni Broderick ay gumuho sa isang iglap. Sa ilalim ng suntok na ito, ang ginintoang liwanag ay agad na pumutok. Muling naalis ang anyo ni Broderick, sa pagkakataong ito, direktang nabasag ang tuktok ng bundok, nadurog ang buong katawan niya sa ilalim ng mga bato. Ang lahat ay hindi maiwasang mapatingin. Nawala ba ang nakakasilaw na liwanag ni Broderick sa isang suntok? Nakakatakot. Naabot na ba ni Bobby Aguilar ang ganoong nakakatakot na antas kung saan ang isang suntok lamang ay sapat na upang matuno ang pamatay na hakbang ni Broderick at mapaalis pa siya? Ang mga aristokratikong miyembro ng pamilya sa malapit ay hindi maiwasang mamangha ng palihim. Masyadong mabilis ang paglaki ni Bobby Aguilar, bulalas ni Ricardo Bowman.
Oo, ang suntok na iyon mula kay Broderick ngayon, kung ikaw o ako, malamang na hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon, ngunit sinayang ito ni Bobby Aguilar, bulalas din ni Darnell Bradley. Maging ang mukha ni Dominic Taylor ay sumili na may kaunting kataimtiman. Hindi niya akalain na pagkatapos lang ng dalawang suntok, muntik nang kunin ni Bobby Aguilar ang buhay ni Broderick. Broderick. Si MS Hayward ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw, ang kanyang lantang figure ay biglang nagsimulang sumabog kay Broderick. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga bato sa bundok ay biglang naging mga guho, at muling tumayo si Broderick. Ah! Nabahira ng dugo ang buong katawan ni Broderick, habang umuungal siya sa langit, nanlilisik sa galit, nababalot ng galit ang buong mukha niya. Bobby Aguilar. Sumpa ka bastard! Galit na umuungal si Broderick, nakakatakot na mga alon na humahampas sa lahat ng direksyon. Isang banayad na panginginig sa ilalim ng mga paa ni Bobby Aguilar ang naging dahilan upang lumutang ang kanyang katawan sa hangin. Malamig niyang tinitigan si Broderick, at sinabing, napakabuti mong nakaligtas pagkatapos ng suntok na ito, ang katawan ng Heaven Swallowing Python ay talagang karapat-dapat. Ang papuri na ito, gayunpaman, ay nagdulot kay Broderick na lubos na napahiya. Bilang isang demonic beast na may pinakamataas na Earth-rank body, ito ay itinuturing na walang kapantay sa mundo. Kahit sa mga demonic beasts, ito ay itinuturing na top-notch. Ngunit ngayon, kaharap si Bobby Aguilar, wala siyang makukuhang anumang kalamangan. Bobby Aguilar, papatayin kita, kailangan kitang patayin. Tuloy-tuloy na lumalabas ang nakakasakit ng pusong boses ni Broderick. Ngumisi si Bobby Aguilar, natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Nakita niya ang buong katawan ni Bobby Aguilar na sumabog na may gininto ang liwanag, at ang absolute beginning sacred feast ay unti-unting namuo. Ang kanyang kamao ay nakakasilaw na parang bilog ng araw, napakatalino. Sa dagandong ni Bobby Aguilar, bumuhos ang gintong liwanag kay Broderick. Ang suntok na ito ay sapat na malakas upang sirain ang lahat at maging ang lupa. Ang buong lugar ay gumuho kaagad, kasama ng buhangin at mga bato na lumilipad, ang langit ay nagdilim. Broderick. Biglang nagpanik si MS Hayward. Bigla siyang bumangon, mukhang gagawa siya ng aksyon. Sa sandaling ito, nagsimulang lumabas ang kakaibang liwanag na alon mula sa katawan ni Broderick. Ang liwanag na ito ay naglalaman ng isang hindi pangkaraniwang aura, na nagpapalipat-lipat sa isang sinaunang kapaligiran. Sumunod, nakita si Broderick na bumangon mula sa lupa, iniabot ang kanyang palad, at hinahampas ito kay Bobby Aguilar. Boom! Sa sandaling nagbanggaan ang kanilang mga kamao, umungal ang buong lupa sa kulog. At ang nakakagulat, ang gintong liwanag na pinakawala ni Bobby Aguilar ay agad na nagkalat. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar, at hindi maiwasang kumunot ang kanyang noo. Ito ba ang kapangyarihang ibinalik mula sa Mystic Realm? Lihim na naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang puso. Pagtingala niya, nakita niya ang isang kapangyarihang nagmumula sa katawan ni Broderick na hindi sa kanya. Ang kapangyarihang ito ay hindi may larawan bilang kakilakilabot, ngunit ito ay talagang kakaiba. Tila isang puwersa na ipinasa mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Unti-unting naghihilom ang mga sugat ni Broderick. Sa kanyang maitim at itim na balat, sunod-sunod ang lumitaw. Anong nangyayari? Sa ilang sandali, nakaramdam ng kaunting pagkalito ang lahat. Bagamat hindi nila makita kung anong mga partikular na pagbabago ang nangyari kay Broderick, ramdam nila ang mga abnormalidad sa kanya. Maging ang lalaking may bigot ay hindi maiwasang bahagyang magsalubong ng kilay. Hindi tama ang puwersang ito. Hindi ito sa Heaven Swallowing Python, nakasimangot na sabi ng lalaking may bigot. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Claire Richardson na bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Umiling ang lalaking may bigot nang hindi nagpapaliwanag. Sa huli ay ginamit niya pa rin ang kapangyarihang iyon, hindi napigilan ni MS Hayward na mapabuntong hininga. Ang misteryoso at hindi mahuhulaan na kapangyarihang ito ay nagmula sa 8 matataas na opisyal. Ngunit walang nakakaalam kung anong uri ng mga epekto ang ay dudulot nito sa huli. Sa Chinver Mountain, na naging guho na,
dalawang figure ang nakatayong magkaharap. Bobby Aguilar, natatakot ka na ba ngayon? Malamig na tanong ni Broderick. Hinusot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, natatakot. Walang iba kundi ang magpanggap na multo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, bumaril ang figure ni Bobby Aguilar kay Broderick. Hindi umiwas o nagtago si Broderick, ngunit itinaas niya ang kanyang kamao para harapin si Bobby Aguilar ng direkta. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang katawan ni Bobby Aguilar ay direktang nabasag at nakabaon sa lupa. Para sa isang sandali, ang lahat ay tulala. Ilang sandali lang ang nakalipas, sinasakal si Broderick. Paano nagbaliktad ang mga tungkulin sa napakaikling panahon? Sa himpapawid, malamig na tumingin si Broderick sa direksyon kung saan naroon si Bobby Aguilar. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tahimik niyang hinintay si Bobby Aguilar. Gumapang si Bobby Aguilar palabas ng hukay. Kinapa niya ang kanyang leeg at pinagpag ang kanyang mga braso. Nakakatakot na puwersa, bulong ni Bobby Aguilar sa mahinang boses, iginalaw ang kanyang mga palso. Ang suntok na iyon ay tila malambot at walang kapangyarihan, ngunit sa sandaling hinawakan siya nito, parang isang bomba ang sumabog, napakalakas. Ano ang pakikitungo sa kapangyarihang ito sa kanya? Napasimangot si Bobby Aguilar. Huminga siya ng malalim, at muling nag-alab ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Sa kanyang noo, ang mga imprint ng Divine Dragon Power ay naging mas kitang-kita. Walang silbi ang Divine Dragon Power laban sa akin, puno ng kawalang interes ang mga mag-aaral ni Broderick. Walang sabi-sabi, huminga ng malalim si Bobby Aguilar at tumakbo papunta kay Broderick. Ang gintong kamao ay dumating sa harap ng mukha ni Broderick sa isang iglap. Ngunit ang figure ni Broderick ay nawala sa isang kisap mata, ang bilis ng kanyang bilis na halos hindi na makita. Ito ang Windward Formula. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Bago pa makapag-react si Bobby Aguilar, lumitaw si Broderick sa itaas niya. Hinuyam niya ang magkabilang kamao at binasag iyon patungo kay Bobby Aguilar. Boom! Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, ang mga buto ni Bobby Aguilar ay agad na nabali, at ang kanyang katawan ay bumaril sa lupa. Ngunit bago bumagsak si Bobby Aguilar sa lupa, lumitaw ang figure ni Broderick sa ibaba niya. Umabot siya para hawakan ang hita at leeg ni Bobby Aguilar, pagkatapos ay brutal na pinaluhod siya sa tiyan. Agad na niluwa ni Bobby Aguilar ang isang subo ng dugo, at ang mga asul na ugat sa kanyang noo ay nakaumbok na parang mga dragon. Iyan lang ba ang mayroon ka? Hinawakan ni Broderick si Bobby Aguilar gamit ang isang kamay at pagkatapos ay sinuntok siya ng malakas sa dibdib. Puff! Ang suntok na ito ay may malakas na pagtagus, na direktang nabasag ang dibdib ni Bobby Aguilar. Anong nangyari sa tiwala mo ngayon? Malamig na tanong ni Broderick. Ang mukha ni Bobby Aguilar ay sobrang mapotla, at ang kanyang hininga ay mas mahina. Ano ang kapangyarihang ito? Sigaw ni Bobby Aguilar sa puso niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang kapangyarihan na parehong hindi malalampasan at hindi kapani-paniwalang malakas. May mali sa kapangyarihan sa Broderick, sabi ng lalaking may bigot na may seryosong mukha. Ang kapangyarihang ito, maaaring galing ito sa Martial Saint. Kabanata 765, Kabanata 765, Pagpinta ng landscape ng babaeng nakamaskara sa lungguhit isa. Mula sa Martial Saint. Bahagyang nagbago ang mukha ni Claire Richardson, at napatingin ang mga tao sa paligid niya sa lalaking may bigot. Mabangis na sinabi ng lalaking may bigot, oo, ang kapangyarihang ito ay talagang nagmumula sa Martial Saint. So, ibig sabihin ba nito ay ginagamit ni Broderick ang kapangyarihan ng Martial Saint ngayon? May nagtanong. Sumimangot ang lalaking may bigot at sinabing, masasabi mo iyan, ngunit kung ikukumpara sa isang tunay na Martial Saint, ang lakas ni Broderick ay mas mababa. Kahit na ang lakas ni Broderick ay hindi kasing lakas ng isang tunay na Martial Saint, hindi pa rin ito may kukumpara sa isang Marquis. Sa puntong ito, may lumapit at nagsabi. Oo, narinig ko na minsan daan-daang Marquis ang nagtangkang kabkuban ang isang Martial Saint, ngunit sa huli,
namatay silang lahat sa kamay ng Marshal Saint na iyon. Kung ganoon, maaaring may problema si Bobby Aguilar. Kung tutuusin, si Broderick ay mula sa Capital City Martial Arts Association, tiyak na gagamit sila ng hindi maisip na paraan. Saglit, baka sa mukha ng lahat ang pagiging solemna. Si Broderick ay nanalo ng kaiyahiya, at kung matalo si Bobby Aguilar, ito ay magiging isang marangal na pagkatalo. Malamig na sabi ng isang tao. Sa unahan, si Bobby Aguilar ay hawak sa himpapawid ni Broderick. Ang kanyang itim na palad ay humawak sa ulo ni Bobby Aguilar na may napakalaking lakas, na nagdulot ng matinding sakit ni Bobby Aguilar. Anong nangyari, Bobby Aguilar? Nasaan ang iyong kakayahan? Panunuya ni Broderick. Ito lang ba ang mayroon ka? Dumudugo ang bibig ni Bobby Aguilar, at matindi ang kanyang mga sugat. Sinubukan niyang magpumiglas ngunit natagpuan niya ang lakas ni Broderick na napakalaki, kaya imposibleng makawala. Broderick, patayin mo na lang siya. Sigaw ni MS Hayward. Alam niya na si Bobby Aguilar ay maaaring nagtatago ng napakaraming posibilidad. Tumingin si Broderick kay MS Hayward at ngumisi, Bobby Aguilar, narinig mo ba iyon? Gusto ni MS Hayward na patayin kita. Dapat maging matagumpay ka kung labis na nag-aalala si MS Hayward sa iyo. Habang nagsasalita siya, lalo lang lumalakas ang pagkakahawak ni Broderick sa ulo ni Bobby Aguilar. Dahil sa matinding paghihirap, napasigaw si Bobby Aguilar sa sakit. Pakiramdam niya ay madudurog na ang kanyang bungo, maging ang kanyang divine sense ay bahagyang nanginginig. Kagalang-galang na Fifth Mountain. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Bobby Aguilar at nagpakawala ng isang mahiwagang artifact. Agad, ang Venerable Fifth Mountain ay bumangga patungo kay Broderick. Isang malamig na buntong hininga si Broderick, itinaas ang kanyang kaliwang kamay para harangin, ngunit nakita niyang napakabigat ng Venerable Fifth Mountain, at hindi niya ito napigilan. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Broderick na itabi si Bobby Aguilar at mabilis na umatras. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na umatras si Bobby Aguilar. Kasabay nito, may lumabas na ilang tabletas sa kanyang kamay at pinasok niya iyon sa kanyang bibig. Sa pagpasok ng mga tabletas sa kanyang tiyan, gumaling ng husto ang mga sugat ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar. Huwag mo na siyang kalabanan, ang kapangyarihan niya ay galing sa Marshal Saint, at hindi ka makakalaban sa kanya. Sigaw ng lalaking may bigot. Napatingin si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot at nagngagig ang kanyang mga ngipin. Kapangyarihan ng Marshal Saint. Hindi nakakagulat. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Bobby, bilisan mo tumakas. Si Broderick ay isang taksil na tao. Sigaw ng lalaking may bigot. Tumahimik ka, ang ingay mo. Sa sandaling ito, biglang inabot ni MS Hayward at hinampas ang lalaking may bigot. Mabilis na hinawakan ng lalaking may bigot si Claire Richardson at nakatakas ng ilang daang metro ang layo. Ikaw na munting hayop, itikom mo ang iyong bibig, kung hindi, hindi ko iisipin na patayin ka muna. Malungkot na sabi ni MS Hayward. Sa bundok, si Bobby Aguilar ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Ito ang tanging pagkakataon niya para mahanap si Emily Taylor. Kung susuko siya ngayon, hindi niya malalaman kung kailan darating ang susunod na pagkakataon. Power of the Marshal Saint. Gusto ko rin itong subukan. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Kumuyam ang kanyang mga kamao at muling lumitaw ang ginintoang liwanag. Pagkatapos, hinawakan ni Bobby Aguilar ang Absolute Beginning Sacred Feast at sinisingil muli si Broderick. Sa pagkakataong ito, nanatiling hindi gumagalaw si Little Black, hinayaan ang Absolute Beginning Sacred Feast ni Bobby Aguilar na damapo sa kanyang katawan. Klang! Isang malaking tunog ng banggaan, nakakabingi. Ang figure ni Bobby Aguilar ay agad na napaatras ng ilang hakbang. Sa kabilang banda, makinis at hindi apektado ang maitim na balat ni Little Black. Hindi man lang makalusot sa depensa, mahigpit na kumunat ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Nang makita ito, hindi napigilan ni Little Black na tumawa ng malakas. Ito ba ang iyong kapangyarihan? Katawa-tawa, masyadong katawa-tawa. Umungol si Little Black sa kabaliwan. Malamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at sa isang pitik ng kanyang pulso,
nasa kamay niya ang tansong espada. Ang bronze sword na ito ay maaaring mag-iwan ng mga marka sa pintuan ng Immortal Slaying Sect, kaya natural, ang laman ni Little Black ay wala. Little Black, ang espadang ito ay pambihira. Mag-ingat ka. Sigaw ni MS Hayward. Si Little Black, na parang mama's boy, ay sumunod sa sinabi ni MS Hayward. Kaya naman, agad siyang tumingin kay Bobby Aguilar, inayos ang paghinga, at nagseryoso ang mukha. Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, hinawakan ng kanyang mga kamay ang tansong espada, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umagos dito. Isa-isa, ang nakakasilaw na liwanag ay nagsimulang dumaloy sa katawan ng tansong espada, at ang nakakatakot na aura ay pumuno sa hangin sa isang iglap. 9 Absolute Beginning Slashes, ang ikatlong slash. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay para sa ikatlong laslas. Alam niya na ang unang dalawang slash ay hindi makakasakit kay Little Black. Lumitaw ang abot langit na sword light. Napuno ng nakakatakot na aura ang buong batis ng bundok. Si Bobby Aguilar ay nagpakawala ng galit na dagandong, at ang tansong espada sa kanyang kamay ay mabangis na hamampas kay Little Black. Si Little Black ay nang-ahas na huwag magpakalma, nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw, itinaas ang magkabilang kamao, nakaharap ng direkta sa liwanag ng espada. Boom! Ang banggaan ng mga nakakatakot na aura ay nagpalipad sa mga bystanders. Maging ang matikas na pananamit ng mga binata mula sa mga aristokratikong pamilya ay nagsusuka ng dugo. Para naman kay Dexter Blair, nakaluhod siya sa lupa, ilang buto ang nabali. Paano? Paano ito mangyayari? Si Dexter Blair ay nasa hindi mabata na sakit, at ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Ngayon, hindi na niya nakayanan ang naging resulta ng pagkakabangga ni Bobby Aguilar. Ang ganoong kapangyarihan, maaari ba itong pumutok ng isang tao? Ang iba ay hindi makapaniwalang bamulong. Ang liwanag ay unti-unting nawala, at ang Little Black ay bumaril. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at ngumisi, mukhang ito ang iyong trump card. Hindi kahit ang ikatlong slash ng 9 Absolute Beginning Slashes ay hindi makakasakit sa kanya, ang mukha ni Bobby Aguilar ay sobrang pangit. Matapos matanggap ang kapangyarihan ng Martial Saint, ang lakas ni Little Black ay lumampas sa imahinasyon. Bobby Aguilar, turn ko na. Ang mga kamay ni Little Black ay marahang kamakaway, na parang gumagawa ng nakakatakot na galaw. Sa isang iglap, isang malakas na pagyanig ng mundo ang namuo sa kanyang katawan. Naramdaman ang kapangyarihang ito, namutla ang mukha ng lahat. Kahit sa malayo, mararamdaman ang takot ng kapangyarihan. Si Bobby Aguilar ay katutubo na umatras ng 2 hakbang, ang malakas na kapangyarihan na nagbibigay sa kanya ng isang malakas na pakiramdam ng krisis. Ay hindi. Ang lalaking may bigot ay namutla sa takot, malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang noo. Sa ilalim ng sining na ito, kahit si Bobby Aguilar ay tiyak na hindi makayanan. Ang kapangyarihang iyon ay patuloy na lumago, at sa ilalim ng impluwensya nito, ang buong espasyo ay nanginginig ng walang tigil. Mag-isip ka ng paraan. Nag-aalalang sigaw ni Claire Richardson. Ang lalaking may bigot ay nanatiling tahimik, patuloy na hinahaplos ang kanyang balbas, mukhang labis na balisa. Nakuha ko. Sa sandaling ito, tila may naisip ang lalaking may bigot. Nagmamadali siyang tumingin kay Bobby Aguilar at sumigaw, "Bobby Aguilar, ilabas mo ang landscape painting ng babaeng